Siya mo yung magme-message ngayong gabi. Onegaishimasu po. Salamat po, Sis Lily. Salamat din kay Sweetie asking me to mag-exhort po ulit ako ulit. Salamat po. Bago po tayo mag-start, pray muna po ako. Father God, I'm humbling myself, asking the Holy Spirit to guide me, to give me wisdom and understanding to share your word. This about discernment, Father God. Sa mga makikinig din po, Father God, open each and everyone's heart that they will get something, even a little bit about this topic na i-discuss ko po. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. So, discernment po tayo, sa nangyayari po ngayon sa araw, on our time. Marami na po tayong mga challenges. So, I'll discuss the challenges and dangers of discernment. So, bago po ang natin anuhin yon, start po tayo sa discernment muna. Pwede po bang may magbasa ng 1 Thessalonians 5, verse 21 to 22? At saka Romans 12:9. Kung sino po pwede magbasa, unang Thessalonica, Kapitulo 5, chapter 5, verse 21 and 22. 1 Thessalonians, gumen, paulit. Yeah, 1 Thessalonians 5, 21 to 22. 21 to 22. Okay. Yes, po. Verse 5, 22. 21, 22. Okay, basahin ko po. Ito lang po. Sa ibang phone kasi po ito eh. Hindi ito updated. Okay lang po. Okay. 21, 22. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Ang hawakan niyo ang mabuti at iwasan ng lahat ng uri ng kasamaan. Amen po. Saka Sis Nali, Romans 12:9. 12:9. Romans 12:9. Okay po. Romans 12:9. Okay, Romans 12:9. Yun, 12:9. Pause ko ng konti. Ito po. Magmahalan kayo ng tapat, iwasan ninyo ang masama, at laging gawin ang mabuti. Salamat po. So, sa discernment po tayo, share ko na lang po. Discernment is a prayerful reflection and discussion before making a major decision or discovering with God's help, God's will for our lives. So, kailangan daw po natin yan. Kumbaga parang wisdom siya, discernment. Bago natin maintindihan, maunawaan, kailangan meron tayong bukal na pag-iisip. Yung ating pag-iisip po, yung ating spiritual. Kailangan open po siya sa mababasa natin, sa pakikinig natin sa mga salita po ng Panginoon. So meron pa pong isa, discernment is a process of prayerful reflections which leads a person or community to understanding of God's call at a given time or in particular circumstances of life. Ito po bang sa panahon natin ngayon, yung mga narinig po nating mga labanan, yung mga kalamidad po, marami po sa atin natatakot na baka maapektuhan sila or hindi na nila kaya kung ano pa yung gusto nilang gawin. Marami po tayong agam-agam. Tama ba yung agam-agam sa ating puso? Na kahit na alam natin pong andyan po ang ating Panginoon, minsan nandun pa rin po yung ating takot. Hindi po natural lang po yun. Okay po. Ang discernment din po, it involves listening to God in the ways God communicates with us in prayer,
in Scripture, through the church and the world, in personal experience, and in other people. So, ito pong discernment is yung pagtulong natin, yung pag-iintindi natin, pag-uunawa natin po. Okay? So, sinasabi po dito, bago natin intindihan yung discernment, bago natin mag-grasp ang discernment, kailangan pong paring daw po ulit si Sis Webster na wala daw po siya. Kailangan din po nating makita ano po ba yung wisdom. Doon daw po nag-i-start muna sa wisdom, di ba? So pabasa po ulit Sis Nali, 1 King chapter 3 verse 9. First King, Chapter 3 verse 9. 3:9. Yes po. Oh. Okay, saan na ba to? Ari. Andali lang po. Okay lang po. 1 King. Okay, please, nakita mo na? At sa cellphone kasi ako. So, So sino pong meron? 1 King 3:9. Okay na po. Ako. yun. First King. Ay, okay na sis. Nakita mo na po. Ay, okay na po ate. Ako na. Okay, sige First po. King 3:9. Okay. 3:9. Bakit kaya? Ano lang po? Yun. Kaya bigyan niyo po ako ng karunungan para pamahalaan ang inyong mga mamamayan at kaalamang malaman kung ano ang mabuti at masama. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa inyong mga mamamayan na napakarami? Thank you po. Isa pa po. Kung sino po ang makabasa, Proverbs 1:7. Proverbs 1:7. Apo. Sa makakahanap po, pwede pong magbasa rin po. Apo. Kung sino po makakita kagad, Proverbs 1:7 po. Ito na po. Ay, Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang matuwid ang kanyang pag-uugali. Di po ba? So, sinasabi po dito, the application of the fear to life, it is living in such a way that we esteem God's above all else. Dahil po, hindi naman po yung takot po tayo kasi alam natin na mas higit pa po ang Panginoon. Iba po yung takot sa nararamdaman natin na may masasaktan tayo, nasaktan tayo. Ano ba yun? Takot sa nangyayari. Pero kung ang iisipin po natin, bago tayo, imbis na matakot tayo sa nakikita natin sa paligid natin, alam po natin na andyan ang Panginoon para sa atin. Okay? Knowledge that leads to a greater understanding of the meaning of life and how life is to be lived. So, dahil po alam natin, andyan po ang Panginoon, hindi po tayo pababayaan po. So, ay mali. Dalawa yung sorry po. Listen natin, na doble. So, yung pong, nawala na yung aking, truth comes first and application of the truth follow. Kumbaga po, intindihin po natin yung salita ng Diyos, tapos gawin po natin. So, yun po ang discernment. Meron po dito sinasabi na once God has molded and shaped our hearts, He is ready to train us in wisdom and understanding. So, kailangan daw po nating isuko ang ating puso. Di po ba? Kumbaga, kilala na po natin ang ating Panginoon, pero sinusunod po ba natin ang kanyang salita? So, kailangan po, pag sinabi nating surrender everything, pati po, lalo-lalo na po yung ating puso. Andun sa puso ang pagsunod. Doon po mag-umpisa sa ating puso ang pagsunod po sa ating Panginoon.
So, spiritual discernment po is a matter of the heart and must be done with a pure heart and pure motives. So, yan po, di ba? Kailangan, pag sinabi nating sinusunod po kita, Panginoon, hindi lang po sa salita, sa gawa. Ang gawa po nag-uumpisa sa ating puso. So, punta na po tayo sa challenge of discernment. Kung sino po pwedeng magbasa sa Matthew 5:11 to 12. Mateo 5, 11, 12. Mateo 5 po daw. Sino po mauna? Sino po mauna? Mateo 5, Matthew 11, 5, 11, 12. God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. Be happy So- about it. Be very glad, for a great reward awaits you in heaven. And remember, the ancient prophets were persecuted in the same way. Thank you po. So, andyan na po, di ba? Sinabihan na po tayo ng ating Panginoon na kung ano yung ginawa sa Kanya, yun din po ang mangyayari sa atin. Pero, many Christians wish they could live in a bubble that would protect them from false teaching and allow them to avoid having to develop or use spiritual discernment. Yet this is not the world we live in. We live in a world that is in direct opposition for Christianity. May wata? Di po ba marami sa atin na sabi nila, Kristiyano ako. Pero gusto nila, andun lang sila. Kumbaga sa ano is, sa mga sensitive or valuable, di po ba? Pag nagme-mail kayo, may mga bote, binabalot nating maigi para hindi mabasag. Marami pong mga Kristiyano na ganito, na ayaw nilang lumabas. Gusto nila doon, kumbaga, mapabalutan, hindi nila dine-develop, hindi sila lumalakad. Parang, kumbaga po, hanggang baby Christian na lang sila. Ayaw nilang lawakan pa yung kanilang pag-uunawa, natatakot sila na may marinig sila or kumbaga hindi nila alam kung yung naririnig nila ay tama or mali sa turo po ng ating Panginoon. So kailangan po nating malaman ang mga bagay-bagay sa paligid po natin. Discernment is a skill that must be sharpened with long years of practice. Ano daw po ba yun? Bakit? Kasi po, kumbaga nga sa bata, di po ba? Nag-umpisa kang gumapang, lumakad. Sa atin din po ganon. Hindi po tayo pwedeng ma-stagnant sa umpisa pa lang po. Kailangan nating practicein, kailangan nating unawaing maigi ang salita ng ating Panginoon po para po lalo tayong tumibay sa ating Panginoon. Yung fire up sa puso po natin. Dire-diretso po yan. Minsan, kailangan tayong huminto kasi baka nagkakamali na po tayo sa ating pagka-fire up, sa ating eagerness na malaman at maintindihan ang salita po ng Panginoon. Kasi po, may mga time na ini-interpret po natin yung salita ng ating Panginoon, verses by verses po. Hindi po ganon. Pag nagbasa po tayo ng Bible, pag hindi nyo po naintindihan yung isang verse, balikan nyo po yung mga naunang verse. Minsan po bumabalik pa kayo ng isang chapter or dalawang chapter para lang po maintindihan yung binabasa na verses. Ganun po ang gustong mangyari sa ating ng Panginoon. Hindi lang po yung, let's say, yung verse, yung pinabasa kong Proverbs 1:7. So, kailangan po, pag hindi po natin maintindihan yun, balikan po natin yung 6:5 para po maintindihan yung verse na binabasa po natin. So, kailangan po natin yung practice, yung basa po tayo ng basa. Yun po ang practice. Babasahin po natin para kung ano man po yung challenges na makakaharapin natin, kaya na po natin. 3 lang po yung challenges, pero
napakahirap. Madali na mahirap po. Okay? Sa Matthew 10, hindi ko na po papabasa to. Sa Matthew 10, 34 to 37 po, binabalaan na po tayo ng ating Panginoon sa mangyayari. Okay po, sa pagsunod sa Kanya. Yun din po ang sinabi niya sa sa 12 disipulo po, na may mga challenges din po tayong kakaharapin. So, ang una pong challenges, kung makikita niyo po dyan, is internal. Ang internal po is yung nanggagaling sa atin mismo, sa puso po natin, from our sinful human nature. Hindi po ba pag nagkakasala, sasabihin natin, tao lang ako. So, andun po yun. Bakit po? Ang naglalaban po, puso at saka isipan natin. Yun po ang naglalaban sa internal. Yung puso natin, gusto nating sundin, pero yung isipan, sinasabi, hindi, gawin mo yan. Or, yung sasabihin ng isip mo, mali yan, pero yung puso mo, kasi yung desire mo, gusto ko yun eh. Pero alam po naman nating mali. Pero ano po ba ang masusunod? Isip, puso, isip. So, andun po yung, yung paglalaban sa mismo sa atin po mismo. Yun po ang sinasabi. So, sa Jeremiah 17:9 po, kung sino po ang pwedeng magbasa, Jeremiah 17:9. Sino pong mauuna? Jeremiah 17:9. 17:9 po. Kung sino po ang makakauna, okay lang po. Nilay siya ng Jeremiah. Kung hindi pa po nakikita, ano Okay po na yung po. di ba? Kay Adam at saka kay Eve. Hindi po ba nagtatalo yung isipan ni Eve doon sa sinasabi ng serpent. Tapos si Adam din, nagtatalo yung isipan niya kung susundin niya kung kakainin niya nga yung binibigay ng asawa niya. So, andun po yung pagtatalo. Amen. Okay po, basahin ko po. Okay po. Ayan, Sige po. Ayan, chapter 17, verse 9. Yes po. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? In Tagalog, ang puso ay mandaraya Yes kaysa po. lahat ng bagay at lubhang napakasama. Amen po. So, kumbaga po nga, yung una nating katawan, yung makasalanan nating katawan, yung na makasalanan nating puso, naglalaban po yan. Doon sa ngayong puso po natin. Kumbaga, old self and new self, nagtatalo po yan. Kasi nasanay po yung katawan natin, yung puso natin bago tayo maging Kristiyano, maging born again. Ginagawa natin yung gusto natin. Pero ngayon pong Christian na po tayo, born again na po tayo, naglalaban po yan. Ano po ba ang masusunod? Yung puso para sa ating Panginoon o yung puso ng makamundo? Yun po ang internal battle po natin. Ano po sino po ang masusunod? Yung ating makasalanan o yung katamaan? So, punta na po tayo sa spiritual, yung spiritual influences that seeks to promote deception as Satan seeks to lead us astray, to deceive us by offering us a counterfeit version of the truth. Hindi po ba maraming mga ngayon naglalabasan sa Pilipinas, dalawa na po ata or tatlong pastor sa Pilipinas na bumabaliktad na po sa pagtuturo. Sabihin na po natin si Pastor Ed Lapus, di po ba? Nagaano po sila na yung teaching na po niya ngayon, natutwist na po. Sa sobrang karunungan niya, na-twist na po yung yung turo niya. Na sinasabi niya, iba ang Diyos ng Old Testament sa New Testament. Sinasabi niya rin po, sa Old Testament, masama.
mapagparusa ang ating Panginoon sa Old Testament. Pero sa New Testament, hindi. Kasi po, ang ginagawa niya nga, verse by verse na lang po ang kinukuha niya. Hindi niya na, sa sobrang pag-aaral niya po sa salita ng ating Panginoon, nasosobrahan na po, verse by verse na po. Kaya sa ating pong ngayon pa lang po, anuhin na po natin ito. So, lagi po natin tatandaan, pag nagtatalo na po yung isipan natin, yung puso natin, yung ating spiritual, tatandaan po natin yung John 1:1. Di po ba? At saka yung Ephesians 6:13 to 18. Ephesians 6:13 to 18, the armor of God. Tatandaan na po natin yan. Pag nararamdaman na po natin yan, na tayo po ay naliligaw na ng landas, na nanawala na tayo sa maling pagtuturo, ibalik po natin yan. Lagi po nating hahawakan ang John 1:1. Ano po ba ang John 1:1? Kung sino po ang pwedeng magbasa para po maintindihan niyo po bakit po sinasabi yun. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, yun po ang ating panghahawakan sa anumang pong challenges na nasa ano na po tayo, nasa second. John 1:1 po. Ephesians 6:13 to 18. Yan po ang ating panghawakan. Pag nakakaramdam na po tayo ng iba na, balikan po natin. Ang Panginoon ay, ang salita po ng Panginoon, na siya po, kahit na anong gawin natin, wala po tayo dito kung wala po ang ating Panginoon. Tapos, ang ikatlo po nating challenge is yung pong cultural influence. External naman po, yung worldview ang makikita natin. So, andun po yung external, palabas, secular worldview, ano po ba ang sinasabi ng mundo? Naiintindihan po ba natin ang salita po ng ating Panginoon? Ano po ba ang intindi natin sa ating mismong Panginoon? Okay po? Kasi marami na pong naglalabasan, hindi po ba katulad nga na sabi ko kanina, iba ang Diyos ng Old Testament, iba din po ang Diyos ng New Testament. Andun na po kasi nga, nagiging ano na tayo, yung cultural, imbis na ano po ang ituro, parang ang sinabi po ng di po ba, yung ating Panginoon, huwag kakalimutan ng mga Israelites kung paano sila nailigtas, nawala sa Ehipto. Marami po ang nawawala sa ganun. Marami po ang nakakalimot. So yun po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Kailangan po nating tatandaan ang John 1:1 at saka ang Ephesians 6:13 to 18, yung armor of God po. The Word is God. Yung pong bago pa lang po mag-umpisa ang mundo, andyan na po siya. So wag po nating hayaan na makuha tayo ng mundo. Alam na po natin ang totoo, wag po tayong magpadala. Ang challenge just lang po naman is puso natin, katawan, sarili, ang spiritual natin, at ang kamunduhan po. Saan po ba tayo? So ngayon po, punta na po tayo sa dangers of discernment. 10 po siya. So i-share ko na po yung ano yung 10 na yon para po alam nyo, naisulat nyo na po. Ngayon, sa dangers of discernment, sino po ang pwedeng magbasa ng Romans 16:19? Romans 16:19 po. Pabasa naman po kung sino nakakita na. Romans, Sis Nali. Romans, 16. Romans Opo. 16:19. Romans 16:19. Yes po. Mag-comment po at mag-share. Okay lang po. Thank you. Okay na po. Sige po, ako na po. 16:19. Dito na po. Romans
16:19. Sige. Opo. Ang inyong pagsunod ay naging bantog sa lahat ng mga tao. Kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Ngunit nais kong kayo'y maging marurunong sa kabutihan at walang sala tungkol sa kasamaan. Amen. Praying Consultanum. Yes po. May... So, innocent, number 1 po na binanggit ko nga kanina, innocent, wala. Innocent as to what is evil. Marami daw po, study what is good. Invest our time to learn what is, and to learn not what is evil. Alamin daw po natin yon, yung tama sa mali. But what is good? Hindi daw po yung, kung ano yung mali, yun ang pag-aaralan. Dapat ang pag-aaralan nga natin, yung salita po, wag po tayong maging inosente sa kasamaan. When we have confidence in all that is good, the evil will become even more apparent. Pag alam po natin na tama o nasa tamang landas, nasa tamang daan po tayo, marami po ang makakalaban natin. Marami po ang tukso na darating po sa atin. Okay po. So, may ang warning, ito po yung ating nararamdaman na kukuha na po natin ngayon. Po ba? Andyan na po yung ating mga false teaching the false prophet. Tapos sa number 2 po, guilt by association. Ano po ba yun? Someone or something is wrong or false simply because of the people that support it. Po ba? So, it is a trap people fall into when they are lazy in their discernment. So, parang ang sinasabi po kasi dito is, hindi na po natin nakukuha dahil may kasama po tayo, di po ba? Guilt by association. Yung pong nakakasama na natin o yung mga kaibigan natin na nakilala natin dati. Alam na po nating mali, pero hindi pa po natin sila itinatama. Andiyan pa rin po yung sinusuportahan po kasi natin sila. Alam naman nating mali yung ginagawa natin. Amen, amen. Pero hindi po natin sila tinutuwid sa tama. Kumbaga hindi po natin sinasabi sa kanila na, uy, mali naman yan, tingnan mo. Yun po yun. Yun po ang danger. Pareho po tayo, kumbaga nga, pareho tayong Kristiyano, pareho kayong Kristiyano, pero yung isa po lumalabas na. Pero hindi mo siya mahilang pabalik, kundi sinasamahan niya pa po siya. Okay? So sa number 3 po, honor by association. Respect people or their teaching simply because of the teachers of preachers they are lead themselves with. Yung daw pong mga nagtuturo, alam nating mali na yung turo, pero hindi pa po natin sila binibitawan or hindi pa po tayo umaalis dun sa, hindi ko naman po sinasabing may mga lahat, di po ba? Naranasan ko na rin po yan dito sa Amerika na meron po akong sinusundan na nagtuturo siya ng preacher siya, pastor, meron pa nga po siyang sa nag-online pa po siya. 2 pastor po yan. Pero nung nalaman ko po na may ginawa silang mali sa teachings nila, sa pagtuturo, at meron din po silang ginawang mali na alam naman po nila yun. Dahil tinuturo nila pero ginawa po rin nila. Yun po yung sinasabi na wag mo na silang sundan. Pero dahil nirerespeto mo sila, andun ka pa rin. So mali po yun. So ang ginawa ko po, lumayo na po ako. Pero sa atin po, yung iba, na hindi pa po na yun, pag alam nyo naman pong mali, nakikita na, or binibigyan na kayo ng conviction ng Holy Spirit na
Mali yan. Oo, preacher siya. Pero mali na yung teachings niya. Humanap ka na ng iba na doon mo makukuha, na yung nagtuturo talaga ng mali. Ang conviction po ng Holy Spirit, ang ating pakinggan, kung ang ating pong pinupuntahan or pinakikinggan tama. Makukonvict. Kasi andun po yung, katulad na sabi ko nga, yung dalawa na pinapakinggan ko, nako-question ko na po may question na ako pag nakikinig ako sa kanila. May question na sa puso ko. So, ibig sabihin, kino-convict na po ako ng Holy Spirit. So, itinigil ko na po yung pakikinig sa dalawang preacher na yun. So, number 5 po, witch hunting. Ano daw po yung witch hunting? So, nasa Proverbs 6:12 to 19 po yun. Hindi ko na po pababasa yun. Pero ito po yung naghahanap ka ng mali or pagkukulang. Yung kumbaga po lumilipat ka ng churches, punta ka sa isang church, ayaw mo yun, punta ka ulit. Naghahanap ka ng church or ng assembly or ng grupo na naaayon sa kagustuhan mo. Hindi yung tama. Kumbaga, ayaw mo doon sa ayoko na dyan sa simbahan na yan kasi hindi ko gusto yung turo ng pastor, lagi akong pinatatamaan. Maghahanap ako ng iba. Ang turo po, ang preaching po natin, kay yung cell group or sa simbahan po, local church, ang turo po, hindi naman po alam yan ng mga preachers, di po ba? Kung ano lang din po ang sinasabi sa kanila ng Holy Spirit, yun din po ang susundin nila. Kaya tamaan po tayo, kaya po tayo natatamaan, kasi mali na po yung ginagawa natin. Pero yung iba po, ayaw nila ng ganun. Ang gusto lang nilang marinig yung naaayon sa gusto nila. Kaya yun po yung tinatawag na witch hunting. Lumilipat sila pa iba-iba. Dahil hindi nila gusto yung turo ng pastor na yun dahil ang nasa isip nila, pinatatamaan sila ng pastor na yun. So, number 6 na po tayo. Relying unduly on others. Relying on others for their understanding. Curious or looking for information about someone or doctrine that led into all manner of false teaching. Ano daw po ba yun? Ano po tayo? Umaasa na lang tayo sa pagkakaintindi ng ibang tao. Kumbaga po, ako, sabihin natin, umaasa na lang ako dito sa taong to kasi tama yung pagkakaintindi niya. Kahit na alam ko pong mali or hindi ko naiintindihan, pero dahil yun ang sinabi ng kaibigan ko, yun na yung paniniwalaan ko. Hindi po ganoon. Kailangan din po tayong mag-rely. Ang reliance po natin lagi sa Holy Spirit. Hindi po dun sa pagkakaintindi ng taong yun. Yes, maganda rin po nating pakikinggan yung pagkakaintindi natin sa ibang tao. Kasi po, bakit? Dahil nadadagdagan po yung ating karunungan. Hindi po tayo umaasa lang dun sa taong yun kung ano ang intindi niya. Kasi maaari pong mali din yung pagkakaintindi ng taong yun. Kailangan po nating intindihin din yung ating, mas tayo po yung dapat umintindi kung ano talaga yun. Huwag yung sa iba. Okay po. Number 7, simplicity. It is easy to trust people in the good camp and entirely reject anything said in the bad camp. Ano daw po ba ito? Ang dito yung sinasabing safe or bad. Dito ako kasi tama sila. Ayoko dyan. Mali. Hindi po natin tinitingnan kung nga sa magkaibigan na nag-away. Hindi natin pinakinggan yung parehong sides. Andun lang tayo, tama ka dyan ako. Sa'yo ko. Hindi po yun. Kailangan po natin malaman ano yung kaibahan ng tama sa mali po. Okay? Huwag po tayong, hindi puro akala mo tama siya, dun ka. Kailangan malaman po natin sino ba talaga ang tama at sino ang mali. So doon po tayo, wag po tayo dun sa, dito ako kasi safe ako dito. Ayoko sa'yo, hindi ako safe. Wag pong ganon. Wag po tayo sa ganon, okay? Number 8 na po tayo, pride. As their understanding increases and as they become to able to separate more consistently
what is true from what is false, they can sometimes proud of their abilities. May mga tao daw pong ganito na, ayoko na, alam ko na yan, hindi ko na pakikinggan yan. Ganon. Yung bang kalilimutan nyo na, or sa'yo is, tama na yung nalalaman ko, ayoko na madagdagan. So, mali po yun. Kailangan po nating, wag po tayong masyadong mataas. Kasi, kahit na ano pong aral natin sa salita ng Panginoon, hindi po natin mapapantayan ang Panginoon. Kulang pa rin po ang ating kaalaman. Kung tumataas na po yung ating kaalaman, mas tumataas po ang ating Panginoon dahil hindi po natin sila kayang pantayan. Huwag po tayong magmataas. Alam ko na yan, sa ulo ko na yung Bible. Sa ulo mo na nga ang Bible. Pero sinusunod mo ba? So, ganun po ang ating pagkakaisip po natin. Huwag po tayong ganun. Number 9 na po, withdrawal. Looking for a church or assembly that agreed with everyone and everything, but eventually not being what you're looking for or not part of your belief. Ending up withdrawing to participate, secluding yourself, missing what is important. Ito po daw yung sinasabing yung mga taong pag hindi nila nagustuhan ang isang bagay, wala, ano na lang sila, nasa isang tabi na lang sila. Kumaga pag, yung nga po sinabi ko kanina, na pag tinamaan sila doon sa turo ng pastor, tumatahimik na sila, either hindi man sila umalis doon sa simbahan na yan, pero lahat ng ministry na dati kasali sila, umaalis na po sila. Yung, hindi ako pwede. Pero dati, active na active ka. Dati, ikaw yung number 1. Ikaw yung laging volunteer ng volunteer. Meron ka lang narinig na hindi mo nagustuhan. Bigla ka na lang, ayoko na. Dito na lang ako sa isang tabi, kaya naman nila yan eh. Yun po yung withdrawal. Tapos, ang number 10 po, truth without love. Ano daw po ba yung truth without love? Sino po ang pwedeng magbasa ng 1 Thessalonica 2:4? 1 Thessalonica 2:4. First Thessalonica. Kung sino po yung mauna? Sino po mauna? I'm sorry po. 1 Thessalonica 2:4. 2:4. Thessalonians 2:4. Ito po. Sa halip, nangaral kami bilang mga karapat-dapat, nakatiwala ng Diyos, ng kanyang magandang balita. Ginagawa namin ito hindi para kalugdan kami ng mga tao, kundi ng Diyos na siyang sumisipat sa mga puso namin. Amen po. Truth without love. Paano po ba yun? Di ba? Ang ginagawa po natin is we are pleasing yung makikinig po sa atin. Hindi pleasing to God. Ito po yung ngayong mga, ewan ko po dyan sa Japan or sa Pilipinas, pero dito po sa States may nangyayari na po yan na para dumami po yung kanilang mga members, mga nagsisimba, ina-adapt po nila yung outside. Kumbaga they're adapting to the world. So, nagtuturo sila, pero meron silang inaalis o binabawas. Kasi sa isip nila, pag sinabi ko to, mawawalan ako ng simbahan. Or, yun po yung sinasabing truth without love. Kasi, sinasabi mo nga yung salita ng Diyos, pero hindi pagmamahal ang nasa puso mo. Kasi, ang truth, sinasabi nila yung gustong marinig. Hindi yung gustong ipasabi ng ating Panginoon. So, yun po yung, ulitin ko po ulit, ha? Tapos na po tayo. Ulitin ko lang po yung ating yung ating challenge. Our eternal sa loob, sa spiritual, at saka yung cultural po sa labas. Tapos, dangers of discernment po. Innocent as to what is evil,
guilt by association, honor by association, the critical and the disputable, witch hunting, relying unduly on others, simplicity, pride, withdrawal, and truth without love. Because of our fallen nature, discernment is a practice that can lead to many dangers. There are many traps awaiting these people. Marami po. Spiritual discernment is a matter of the heart and must be done with a pure heart and pure motive. So, ano kung yung tama, doon po tayo. Sundin po natin yung sinasabi ng conviction sa puso po natin, yun po ang sundin natin. Kasi yung pong conviction or yung sinasabi nilang konsensya, si Holy Spirit po yun. So, ito po yung question ko. Knowing the challenges and dangers of discernment, meron po ba kayong, have you found guilty of any dito? Ako po may aray ako. Sabi sa inyo, kahit yung first exhortation ko po dito sa Dulos, ang dami kong aray. Dito marami po rin akong aray. Dati hindi ko alam, ay, ito pala yun. Hindi ko po iniisip na challenges yun or ano na pala siya, masama na pala siya. Hindi ko po, wala sa isip ko yun hanggang yung binasa ko po to. Kasi nung nag-message po sa akin si Sweetie, Jeanette, tinanong ko siya, ano ba ang topic or ano yung theme for the month, kung may theme. Basta ang sabi niya lang po is, kung what's going on around us, the discernment. So, yun na po. Ito na yung, kasi lately, pumapasok na din po sa puso ko tong discernment na to yung ating pag-uunawa sa ating sasalita po ng ating Panginoon. So yan po ang ating ang ating topic po ngayon. Bago po ang lahat, salamat po ulit. Lord, thank you po sa binigay niyo po na gabay ng Espiritu Santo at ng pag-uunawa po. Maraming pong salamat, Panginoon. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na Jesus. Amen. So, kung sino po ang gustong mauna dun sa aking question?